Ngayon na lang ulit kami nakabili ng isang sakong bigas para dito sa bahay. Dahil kita mo naman, said na talaga itong lagayan namin ng bigas. So good for 25 kilos nga pala itong lagayan mismo. Sobrang dami nitong bigas kaya medyo matagal-tagal din bago namin ito maubos. And ito nga palang mismong lagayan ng bigas, ipinapasok na namin siya dito sa may ilalim na cabinet. Sa may bandang ilalim ng lababo siya nakapwesto. Kaya naman hindi siya nakaharang-harang dito sa lapag namin. So eto nga pala yung pinakabagong knife set na natanggap ko. Alam mo, sobrang ganda pala talaga nito sa actual. Ang lakas makasyala talaga. Iniisip ko kasi dahil nga nag-new look tayo kahit papano sa kusina, gusto ko may bagong knife set. So nagtry ako mag-request. Hello, na-approve tayo. Thank you so much, Red Chef. So eto nga pala yung included na knife, scissors. Sobrang secured ng packaging niya. Alam mo, nung nakita talaga to ni Pingoy, natuwa rin siya. Kasi nga, alam mo naman si Pingoy, mahilig talaga yan sa pagluluto. Kaya naman ma-appreciate talaga ito ng mga misis or kung sino man yung nagluluto sa bahay ninyo. Nag-request nga pala si Pinky ng mommy spaghetti. Meron kasi akong luto ng spaghetti na trip niya. In fairness, nagustuhan niya. Yung parang karinderya style, Pinoy style na spaghetti. Yung nilalagyan ng UFC ketchup. Gustong-gusto ko rin kasi ng ganong lasa ng spaghetti sa totoo lang. Pag ganitong pang snack lang, pang merienda ng mga spaghetti, pasta na nire-request ng mga anak ko. For the luto tayo dyan. Pero kapag tipong handaan talaga na may mga bisitang ini-invite, hindi ko kaya, na-intimidate ako, baka kasi ma-judge yung luto ko. Kapag may mga handaan o kailangan magbitbit ng pagkain for potluck, si Pingoy talaga yung pinagluluto ko. Usually kasi yung mga niluluto kong ganito, kung ano-ano lang yung sinasahog. Parang hindi ko pa na-try magluto ng spaghetti na gumamit ako ng ground pork or ground beef. Madalas ang ginagamit ko is corned beef, kung anong mga dilata na meron dyan, embutido or sausage, tapos hihiwa-hiwain ko lang. Habang nagluluto nga ako dito, nag-request din si Kowa ng pakwan, kaya naman pinag-i-slice ko na nga yung pakwan dito para makakain na rin siya. Di ba nga hindi ako mahilig talaga magluto? Tapos, nung nagka-baby na ako, which is si Pink, yung panganay ko, magsi 6 months old na siya, no? Gusto ko siyang i-introduce sa BLW or baby-led weaning. Kailangan doon magluluto-luto ng mga pagkain. Baby foods lang naman. Alam mo ba, yung thought pala na kailangan ko magluto, ina-anxiety na ako for some reason. Pero in-overcome ko talaga yun. Tapos ang ginawa ko, pinag-vlog ko na lang yung mga BLW recipe na ginagawa ko. Naitawid naman. So, eto nga pala yung naluto kong spaghetti na may ketchup. Pero masarap yan. Nilagdagan ko ng all-purpose cream. Tapos nag-toast ako ng tinapay. Naglagay lang din ako ng star margarine na garlic, yung color green. And mas masarap talaga to kapag may cheese. Nakalimutan ko talaga. Buti na lang na nagbe-prepare na ako ng para kay Papa na pagkain. Naalala ko yung cheese. Buti na lang may stock pa kami ng cheese. So eto naman yung para kay Papa. Ihahatid ko na lang to sa bahay niya. May ibang style din ng luto ng spaghetti si Pingoy. Gustong-gusto ko rin yun. Pero hindi talaga nawawala sa kanya yung bell pepper. Kayo ba kapag nagluluto kayo ng mga spaghetti ninyo, ano yung pamatay na ingredient or hack ninyo? Let me know naman sa comment section, mga mima. Kaya rin pala nung huling grocery, bumili ako ng star margarine na color green kasi I'm not sure kung kay Danny Barreto ko na pakinggan yun na yan nga daw yung masarap na gamitin para sa tinapay kapag ito toast, para kunyari garlic bread yung atake. In fairness na masarap siya kasi nagustuhan din ni Pink yung toast. Talagang ang daming nakain ni Pinky. Tapos nagising na nga si Pinky dahil may shift na nga rin siya. Naligo na muna siya. Ayaw niya ng spaghetti. Gusto niya daw kumain muna ng kanin. So meron kaming ulam burger na yung nabibili sa grocery. Niluto niya, ginawa niyang burger steak. So ayan, craving satisfied siya. Ito kasi mahilig talaga siya sa burger steak. Kunyari yung kakainan namin, kapag meron dun sa menu na burger steak, yun talaga yung unang choice niya. After kumain, dumating na rin pala yung in-order namin dito from ACAP Coffee Studio dahil grabe yung pagkikrave ko sa red velvet cake nila. Tapos si Pingoy naman, kailangan niya kasi ng kape. Talagang kape lang talaga ang kailangan. Hindi ko rin kasi napansin, naubos na pala yung mga kape niya. Ang lakas niya kasing magkape talaga. And feeling ko, ginawa ko na lang din excuse na umorder ng coffee sa ACA para makapag-order na rin ng ganitong red velvet cake. Napakasarap kasi talaga. Alam mo, sobrang cute din ng packaging ng cake slice nila. Kaya naman, pagkatapos ko nga itong maubos, i-reuse ko pa itong transparent na
cake box nila para magamit pa kapag magpapabaon ako kay Pinky. Maganda rin niyang gamitin kapag may mga picnic, tapos gawa ka ng sandwich, dyan mo ilalagay, diba? This time pala, nagsuggest na ako kay Pingoy na ibahin yung pwesto ng lamesa kapag nakashift siya dito kasi nakaharang yung extension, yung wire ng extension cord. Ilang beses ko nang nasasagi kapag kailangan ko mag-CR, nakakatakot, lalo na kung bata yung makakaapak, diba? So at least yan, mas maayos yung ginawa naming setup, at least hindi rin siya maiistorbo kapag naglalakad-lakad kami kasi nga mas maluwag yung ganyang setup. So may nagtatanong pala ano yung trabaho ni Pingoy, QA po siya or quality analyst. So basically nakikinig siya ng mga calls galing sa call center sa ibang bansa and then nire-rate niya yung mga calls, ganyan. Naging QA din ako before pero hindi ako tumagal, hindi ko kinaya yung workload, ganyan. Then eto namang mga pinagkainan at mga ginamit ko sa pagluluto, pinaghuhugasan ko na, pinagpupunasan ko na rin etong countertop. In fairness din dito sa patuluan namin ng plato, napakatibay niya, nasa 100 lang yan, tapos may iba't ibang kulay pa kasi kita mo naman kahit ang dami kong pinaglalagay dyan, okay na okay pa rin siya, tas diretso na yung mga excess water sa may lababo. So anyway, eto na nga, inasikaso ko na rin yung pagtatapon ng basura. Kinabukasan naman, after ko makaligo, dumiretso ako dito kay Papa. So meron nga pala akong binitbit dito na itlog. Ito kasi dapat yung almusal ni Kowa. Paano ba naman? Pagising pa lang, nag-request na agad na pumunta sa bahay ni Papa Arnel. So ayan, hinatid ko na lang dito yung itlog. And hindi pa ako nakakapag-almusal. Wala pa rin kasi akong gana. So makikinood muna ako ng Netflix dito. And ginawang ko pala ng sariling profile si Papa dito. Sabi ko sa kanya, para masulit yung Netflix, talagang dapat manood siya ng movie every day. Alam mo, hindi rin talaga ako makapag-focus na manood lang dito dahil ang daldal na naman po ng tatay ko, kwento ng kwento, hindi ako makafocus sa pinapanood ko. Kaya naman, tinigil ko na lang. Hindi na tayo para manood dito. Makikipagtsikahan na lang talaga tayo. So, ayun na nga, pinapakain ko na nga si Kowa dito. Ayaw naman, walang gana. Siguro dahil inunang kainin ang champurado. So ayun, para hindi naman masayang yung itlog, kinain ko na. Si Kowa pala recently, ang hilig niya mag-video, feeling vloggerist na rin siya. Kaya naman kahit sino na lang talaga sa amin, pinag-videohan niya. For lunch naman, merong 2 putahing lulutuin si Pingoy. Isa na dyan yung kalabasa na ginataan, na may pork. And then magluluto din siya ng adobong baboy. After nga pala makapagluto ni Pingoy, umalis na rin siya kasama yung 2 bata. Pumunta sila sa kabilang bahay. Resting niya na rin kasi at the same time, meron siyang laro ng basketball. So, hindi ako sumasama doon dahil kita mo naman, dito pa lang sa bahay namin, hindi na talaga maubos-ubos yung mga gawain. Pero gusto ko rin sana talaga makabalik doon para makapaglinis and all that. May mga nababasa rin pala ako sa comment kung hindi na daw ba ako nagzuzumba, tapos na ba ang Zumba era ko. Babalik ako dyan. Gusto ko lang talaga na maayos lahat dito sa bahay, natapos lahat ng mga tupin. Gusto ko munang maayos lahat, malinis lahat, especially doon sa labas ng pinto ng bahay para at least kapag nag-start na ulit akong mag-bike, mag-zumba, konti na lang yung mga i-maintain kong linisan. Eto nga pala, yung pinamigay sa school ni Pinky na kids vitamins and gummies siya. Actually, hindi ko sure kung mapapainom ko si Pinky or mapapatake ko si Pinky ng ganun. Kasi una, hindi siya mahilig sa candy, hindi siya mahilig sa prutas, anything na fruit flavor. Hindi niya trip, so feeling ko talaga si Kowa ang mananawa doon. So, eto nga pala yung ilan sa mga chocolate na galing America. So, ang ginawa ko para ma-motivate talaga ako maglinis, magkikilos dito sa bahay, nagpatugtog ako ng malakas. Alam mo kung ano yung pinapatugtog ko? Mga kanta ng Mariah Carey. Tapos, kakain lang ako dito ng ilang chocolate para talagang ma-boost yung yung energy ko, yung adrenaline. Alam mo, hindi na natapos yung pag-order ko ng ganitong storage basket. Siguro mga pangatlo. Una kasi, naka-request ako ng ganito. Free sample, pinadalhan ako. Tapos, nagustuhan ko siya. So, naka-2 or 3 extra order pa yata talaga ako. So, eto na nga ang ilalagay ko dito sa may ibabaw na cabinet. Kasi, kulang siya. Nababother kasi ako na hindi pare-pareho yung mga basket or organizer dito sa may open shelf. Kasi dahil nga open yung part na yan ng cabinet, itong sa may bandang ilalim, ang sagwa talagang tignan kapag naka-expose lang dyan yung mga stocks ng pagkain sa pantry. So, kung nakalagay man lang siya sana sa ganitong organizer, mas better, 'di ba? Tapos habang nagche-check nga ako dito, andito pala sa likod ng coffee ko brown, yung mga kape pa ni Pingoy, hindi niya pala napansin. Kaya siguro mga 2-3 gabi na nga rin siyang umu-order ng
kape, sayang naman, mapapagastos pa siya. Ang mahal kaya ng kape kapag ino-order sa labas. Hindi niya kasi trip yung kape na gusto ko. Hindi ko rin naman trip yung kape na gusto niya. Kaya dapat talaga meron kaming magkakaibang kape dito sa bahay. So eto na nga, at almost done na ako dito sa pag-organize gamit itong mga bagong dagdag nating storage basket. If bet nyo ng ganyan, ilalagay ko yung link ng mga storage basket sa comment section and nasa showcase ko rin yan. Alam mo ng mga oras na yan, ganado talaga ako magkikilos. Feel ko yung malakas na music, napapakanta talaga ako. Tapos eto nga pala yung bed na naihian ni hindi ko nasasabihin kung sino, pero may nakaihing bata po dyan. Kaya hindi talaga pwedeng wala kaming mattress protector kasi hindi nababasa yung mismong kutsyon. So meron lagi akong extra na waterproof mattress protector. So mabilisang linis lang din yan. Nagpalit na rin ako ng cover ng higaan, pati na rin punda. And dahil color pink na nga itong nasa malaking kutsyon, gusto ko rin sanang palitan na ng color pink na bedsheet yung kabila. Kaso nandun pa sa labahin. Alam mo, this week, siguro mga 2 or pangatlong palit na rin yata ako ng bedsheet. Basta kung hindi nakakatapon ng drinks yung mga anak ko, wiwi talaga yung dahilan. Kaya kailangan talaga na magpalit ako ng bedsheet dito. And kapag maaligasgas na rin yung pakiramdam ninyo sa hinihigaan nyo o kaya sa sofa ninyo, gamit kayo ng ganitong lint roller. Pwede rin yan sa damit, sa sahig, sa pader. Napakamura lang yan. At saka matagal na akong gumagamit ng lint roller. Even up to now, ginagamit ko siya kasi ang worth it. Hindi pa ako nasatisfied dyan dahil nalalakihan nga ako sa bedsheet para dito sa kutsyon na to. So kumuha muna ako ng ponytail ng mga bata. Pinasadahan ko na rin ng walis itong sahig. Mabilisang linis lang din talaga. And then gusto ko kasi is mas fit talaga yung kapit nitong bedsheet dito sa maliit na kutsyon. So eto talaga yung pinaka-purpose ng ponytail ng mga bata. Buti na lang marami silang extra. Wala na kasi kaming goma dito dahil bihira na kaming bumili ng mga leafy na gulay recently. Almost na nga rin ako dito sa kwarto. Kailangan ko lang tapusin yung mga tupiin dito sa maliit na sofa. Next naman, sa sala ako maglilinis. Eto mga lapis ni Pinky, kung saan-saan ko talaga yan nakikita. Meron sa gilid ng higaan, sa gilid ng sofa, kung saan-saan. Kasi kung saan-saan lang nga yan nagdodraw. At saka napakadami niya rin talagang mga lapis. So napansin ko nga habang nililinisan ko itong lamesa nila, ang daming mga mapupurol na lapis. So naghanap ako dito ng sharpener and pinagtatalasan ko na nga lahat ng pwede kong matalasan or ma-sharpen na mga pencil. Alam mo, meron ako napanood sa video siya sa ibang bansa. I'm not sure kung nanay siya or teacher. Pero meron siyang ginamit na sharpener na itutusok niya lang talaga yung lapis. Hindi siya mag-e-effort. Itutusok niya lang talaga. Tapos, kusa ng matatalas or masasharpen yung mga pencil. I'm not sure kung electric yun. Naglalagay din pala ako ng PVC table cover dito sa lamesa nila. Dahil kung wala talaga yung plastic cover na yan, Diyos ko po, ang daling madumihan ng lamesa nila. Game changer talaga for me ang paglalagay ng PVC table cover dahil before, halos everyday ako nagkukuskus ng lamesa nila. Mga 2-3 buwan na rin yata sa akin yung PVC table cover ng mga baget. Sobrang worth it niya, madali lang linisin. At saka naiiwasan talaga yung effort, yung pagod ko kakakuskus ng bongga sa lamesa nila dahil nga doon. Yung iilang nakatambak dito sa sofa, pinagtutupi ko na pero hindi pa nagtatapos dyan ng mga tupi. And dahil paglabas lang ng bahay or paglabas ng pinto, andoon yung tambak na tupiin. Actually, ang dami na rin natupi ni Papa. And I'm so thankful dahil nagkusa si Papa. Thank you, Pa. Hindi mo naman kailangan. Nahihiya rin kasi ako magsabi. Even though si Papa na talaga yung nagpipresenta na ako na maglalaba dyan. Madali lang naman. May washing machine naman kayo. Pero nahihiya ako na siya yung paglalabahin, siya yung pagtutupiin. Ayoko talaga kahit na mag-insist siya. Pero minsan kasi like nung last time nga, nagising na lang ako, nakatupi na nga lahat. So, thank you so much, Pa. I appreciate it. So, yung mga sketchbook, notebook, mga maliliit na reading book ng mga bata, nilagay ko siya dito sa storage organizer. Nabili ko yan noon sa Japan Home Center. Then, para naman sa mga crayons, pencil, gunting, sharpener, or ruler ng mga bata, nandito lang siya nakalagay. Sa clear din siya na organizer. Actually, etong pinaglalagyan yan, galing yan sa meat organizer. And of course, hindi mawawala yung flower vase nila at saka yung piggy bank ni Koa. Alam mo, may mga times nagkukwentuhan kami ni Koa. Minsan kasi nagre-request yan ng kung ano-ano. Pag nababanggit ko, I have no money, anak, we can't buy it.
Mommy, I have money in my piggy bank. Gumagano siya. Natatawa na lang ako. Kasi totoo naman, may pera siya dyan, pero puro barya lang yan. So, hindi ka talaga pwede magdahilan kay Koa na walang pera dahil may pera nga daw siya nasa piggy bank niya. Kala mo naman talaga milyones yung laman niya. So, ayan, malinis na nga yung kanilang study table / dining table. Next naman ay ipagpapasok ko na nga yung mga pinagtutupis. Magsasabit lang din ako ng towel para punasan ng kamay dito. Actually, dati, ang nakalagay talaga dyan sa hook na yan ay diffuser, kaso ubos na nga. Tapos, maglalagay din ako ng isang towel or hand towel para naman dito sa may CR para every after magwash ng hands, pwedeng magpunas ng kamay dyan para hindi na laging tissue. Kasi ang bilis maubos ng tissue kapag magpapatuyo lang naman ng kamay. Wag na, dyan na lang sa towel na yan. Magpapalit na rin pala ako ng cover ng sofa namin. So from color black, gagawin natin siyang color gray para kakulay pa rin naman itong pleated blinds. Kasi supposedly, gusto ko na sarang mag-color brown na theme dito sa aming sala sa may sofa. Kaso, gusto ko muna kasing malabhan yung brown na pleated blinds bago ko siya ikabit dyan. So, I think next palit na lang ako magko-color brown na theme dito sa aming sofa. Maliban sa universal sofa cover na nakapalibot sa sofa namin, nagpapatong din pala ako ng sofa topper and kakulay din niya yung cover. So, usually ang nilalagay kong unan dito, yung dalawang malaking unan namin na currently nasa kwarto. And meron pala akong nilagay dito, Bomidi ito na massage pillow para anytime na kailangan namin ng massage sa batok, sa leeg, kung saan sa ang parte ng katawan. Eto na lang, hindi ko na siya tinatabi or tinatago kasi kapag ganun, mas lalong hindi namin siya nagagamit. So mas okay na nandyan lang siya sa sala at ganito na po yung itsura currently sa laundry area. Hindi natatapos sa mga tupiin, labahin. Kaya naman, pagtatanggalin ko na nga itong mga nakasabit-sabit dito dahil ang sakit niya talaga sa mata. Alam mo yung pinakahuling beses yata, nakaubos kami ng labahin dito. Last month, nung nandito si Ate Patok. So anyway, nag-iisip ako na mag-rearrange din dito. Gusto ko maiba yung look niya, pero hindi ko talaga alam kung paano ko na naman ma-achieve yun dahil limited ang space. Tapos, wala naman akong bagong gamit na natanggap para dito. Pero gusto ko lang ng kakaibang arrangements. Tapos, yung parang bakal na pinagsasabitan nga ng shower curtain dito, ayan sa may likod ng aircon banda. Bigla siyang bumigay. Even yung parang alambre, kung saan nakasabit yung mga hanger namin, bumigay din. So, kailangan ko talaga siya mapaglaanan ng oras dahil hindi pwedeng mabilisan lang doon dahil kailangan ko gumamit ng hagdan, ladder, aakyat-akyat na naman ako dito. Magde-declutter din ako ng mga damit, mga bags. Ipapadala ko sila sa Isabela. Meron kasi akong dalawang kapatid na babae sa side ng nanay ko. Mga teenager na rin sila. So, I think talagang mapapakinabangan nila yung mga ile-let go ko ng mga damit at sapatos. So, as usual, hindi ko na naman natapos yung mga tupiin ko at nakatulog nga ako niyan. So, pagising ko, nag-request naman yung mga bagets ng fries. Kesa naman umorder pa. Meron pa naman kami ditong frozen fries. Yun yung nabili namin nung kailan sa Alpha Mart. For the prito na nga lang ako dito. Pero kayo ba, na-try nyo na bang mag-air fryer ng mga frozen fries na nabibili sa grocery? Let me know naman kung ilang minutes siya recommended. Next time kasi itatry ko yung ganun. Kasi ang ginamit ko nung niluto ko to, yung used oil. Pwede pa naman daw, sabi ni Pingo, yung used oil. So yun lang yung ginamit ko para maprito yung mga french fries. Okay naman yung lasa niya. Pero next time, gagawa kami ng mojos naman. Parang gusto ko yung patatas talaga. Tapos may mga seasonings. Pingoy, baka naman. Mojos naman dyan. So meron pa kaming leftover na spaghetti sauce dito. Nag-request ulit kasi si Pinky ng spaghetti. Buti na lang talaga kahit papano medyo dinamihan ko yung pagluto ng spaghetti sauce nung kailan. So ayan, nilagay ko to sa freezer and ngayon ko na nga lang siya pinainit dito. And then kanina pala, after ko magluto ng fries, niluto ko rin itong spaghetti noodles. So ayan, meron kaming makakain. So I think next time na mag-request uli yung mga bagets ng pasta, dadamihan ko na nga yung sauce para anytime na mag-crave ulit sila. At least, iinitin na lang talaga sa kawali or sa pan. Ayan lang naman ang mga pinagkakaabalahan recently ng Momshi. If you like this video, follow, like, share, kinemerot. Bye!